ang lupang aking tinubuan. Hindi ako kailanman titigil hanggat ang katarungan ay hindi ko na itatatak sa nicho ng aking angkan. Mas nangibabaw sa aking puso ang bayan kaysa sa aking sariling kaligayahan. Ang tanging hangarin ay mahanap ang kalayaan, katarungan at kapayapaan sa tinubuang bayan. Ang lupang aking tinubuan, ang pamilya nagbigay dahilan upang ako'y lumaban, ay parehas kong pinahahalagahan. Ako si Elias na ang tanging hangarin ay mahanap ang kalayaan, katarungan at kapayapaan sa tinubuang bayan. Ako'y maulila, nagsimula akong magpagala-gala. Pinaratangan akong erehe, pilibustero, walang mararating at salot sa lipunan. Sinabi ko sa aking sarili na ang aking buong lakas at katawan ay ilalaan sa paghahanap ng katarungan sa pamilya at bayan. Hindi ako kailanman titigil hanggat ang katarungan ay hindi ko na itatata sa nicho ng aking angkan. Kaya ako'y napasama sa mga tulisan na ang layunin ay katulad ng sa akin. Pumunta ako sa bayan ng San Diego. Doon, ako ay naging isang bangkero. Isang araw, habang ang mga dalaga ay nasa bangka at ang mga binata ay nangingisda, may sumulpot na isang buwaya. Agad akong tumalon sa lawa upang buksain ang mabangis na buwaya, subalit ang aking lakas ay hindi sapat upang babaksakin ang mabangis na nilalang. Ilang sandali ang lumipas, isang binata ang tumalon sa lawa at agad na itinarak ang isang punyal sa buwaya upang ako'y maligtas. Ang binatang yun ay si Ginoong Crisostomo Ibarra. Simula nun ay nagtamo na ako ng utang na loob mula sa kanya. Katulad ng ibang lalaki ay naranasan ko rin umibig. Si Salome, siya ang babaeng aking pinapangarap. Subalit, mas nangibabaw sa aking puso ang bayan kaysa sa aking sariling kaligayahan. Kaya siya'y aking iniwan. Napagtanto ko na si Ginoong Ibarra ay may kakayahan na kami ay pamunuan sa pag-aalsa. Tumungo ako sa lungga ng mga tulisan at ipinakiusap nila sa akin na daling ko ang kanilang mga inaing kay Ginoong Ibarra at yun ang aking ginawa. Nakipagkita ako kay Ginoong Ibarra sa gitna ng lawa. Ipinarating ko sa kanya ang inaing ng mga inuusig at ang mga pagbabago na gusto namin maganap sa bayan. Isinalaysay ko sa kanya ang kwento ng aking nakaraan. Ngunit sa huli, pinili niya na harapin ang kasamaan ng kabutihan. Walang dahas, walang tatangis, at walang dugong tatagistis. Hindi niya pinagbigyan ng aming kahilingan na kami kanyang pamunuan sa pag-aalsa. Kaya't ako'y nagpaalam at sinabi ko sa kanya na ako'y kanya ng kalimutan. Ngunit nalaman ko na may isang grupo na gusto mag-alsa at ang tinuturo nilang pinuno ay si Ginoong Ibarra. Lubos akong nag-alala. Agad akong pumunta sa tahanan ni Ginoong Ibarra at agad kong ipinaalam ang trahedya na maaaring maganap sa kanya. Kinulungan ko siya na kuwain ng mga dokumento na maaaring magdiin sa kanya. Habang pinagsasama ko ang mga papeles ay nabasa ko sa isang sulutin ang pangalan ni Don Pedro Ibarramendia. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Agad kong tinanong kay Ibarra kung kaano-ano niya si Don Pedro Ibarramendia. Nangibabaw ang aking galit nang malaman ko na ito ay kanyang nuno. Ang puso ko ay nagliyab. Kumuha ko ng isang punyal at nang akma ko itong itatalak sa kanya ay bigla akong napigilan. Ama! Ina! Ako'y patawarin ninyo sapagkat kung papaslangin ko ang binatang iyon, ang pintuan ng kalayaan ay hindi na muling mabubuksan. Umaasa ako na ang paglaya ng inang bayan mula sa pananakop ng mga Kastilang kampon ng kasamaan ay magsisilbing katarungan para sa inyo, minamahal kong angkan. Ibinawis ko ang aking buhay para sa bayan. Iniligtas ko si Ibarra na siyang susi sa kalayaan. Ang pagdurusa ay nagmumula sa puso ng bawat isa. Subalit, ang pagdurusa ay dulot lamang ng kasamaan ng lipunan. Sa huli, ano kaya ang mananaig? Ang lumaban alang-alang sa bayan o maratay na lamang sa higaan? Ang mga banal na naghahasik ng kasamaan
o ang mga mamamayan na naghahanap ng kalayaan at katarungan sa sariling bayan.